Hello po sa inyong lahat. This is Pinay OFW sa Denmark. Welcome back again to my YouTube channel. Today, ibabahagi ko po sa inyo kung paano kami nagkita ng aking asawang Danish. By the way guys, way back 2015, March 2015, yun po yung mga taon na nag-graduate na po sa college. So, March, April, nag-start na po ako mag-apply. Nag-send ang aking mga papers papuntang Dubai. Kasi yung target ko noon na makatapos ako ng pag-aaral, mag-work ako sa Dubai. Pero alam mo guys, pag destiny talaga na hindi para sa'yo, hindi talaga mangyayari para sa'yo. Kasi ganito yun guys. Way back 2014, nakita ko na pala yung asawa ko sa isang website. Yung website na yun, it's called Trip Together. Pero, na-message ko lang siya doon na, a short message lang na, hi, nice to meet you, something like that. Pero hindi niya ako na-replyan. Hindi ko na rin siya na-follow up kasi that time din busy din ako graduating. So, after that guys, so after a few months, pagkatapos ng ilang buwan, lumipas yung mga ilang buwan. So yun guys, graduate na ako sa March 2015. Alam mo guys, pag yung tadhana talaga para sa'yo, yung tadhana talaga ang gagawa ng paraan na magkatagpo kayo. Kasi ganito yun guys ang nangyari. So diba, graduate na po ako ng March. So, tapos, April, nagsend na po ako ng mga papers ko papuntang Dubai. Ako ng mga application, online application. And after that, April, May guys. Habang nasa ako, nagsisend ng online application, sa surfing ako sa sa Facebook. Nakita ko yung ang tawag dito, meron yung lumabas yung sa Facebook, nagpa-pop up sa Facebook yung People You May Know. So yun na nga guys, lumabas yung People You May Know sa Facebook, tapos scroll ko lang siya. Tapos nung nag-scroll na ako, lumabas yung yung picture niya same picture niya doon sa profile na kung saan ko siya na-meet way back 2014. Tapos sinulatan ko siya guys, sabi ko, parang familiar sa iyo yung mukha. Parang familiar sa akin yung mukha mo. Parang na-meet na kita dati, sabi ko ganun sa kanya. Pero hindi naman siya nag-reply agad kasi he's not fan of chatting. So, after a week guys, nag-reply siya. Sabi niya, saan daw niya ako nakita? Sabi ko, hindi ko lang maalala. Pero, familiar talaga sa akin yung face mo. Sabi kong ganun. But anyway, doesn't matter. Sabi kong ganun. Pero, tinanong ko siya kung taga saan ba siya. Sabi niya hanggang taga daw siya, taga Denmark. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, saan ba yung Denmark? Kasi hindi naman yun, hindi naman siya popular na name na country. Sabi niya sa Europe, it's a small, lang. It's like a small dot in a map lang daw. Sabi ko, ganun ba? Kasi ang known kasi sa pag-television, sa newspaper, ang known kasi Germany, Australia, USA, Canada, what do you call this? France, sabi ko ganun. Sabi niya, makita mo sa map, Denmark, maliit lang siya na country. Sabi niya ganun. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko sa kanya. So, tapos guys, send ako ng friend request sa kanya. Ang tagal pa niyang in-accept. Umabot pa ng 3 weeks bago niya ako in-accept sa friend request. Pero hindi kami masyadong nag-chat. Sabi ko ganun kasi hindi ko naman siya kilala. Tsaka, hindi kasi siya hindi kasi siya makulit. Tawag dito yung kuliton ka talaga pag-chat. So, pinabayaan ko na lang. So, yun guys, ang nangyari, ganito, habang nag-chat kami, tinanong niya sa akin, sabi niya, taga saan ba daw? Sabi ko, taga Philippines, sabi ko, tinanong ko siya kung, nakapunta ka na ba ng Pinas? Sabi niya, hindi pa. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ganun. Tapos, ang nangyari, sabi niya, pag pumunta ba ako dyan sa Pinas, imimit ko ba daw siya? Sabi ko, ha? Pupunta ka sa Pinas? Sabi niya, pag pupunta ba daw siya sa Pinas, i-meet ko ba daw siya? Sabi ko, pag pumunta ka, edi i-meet kita. Pero tinanong ko siya, hindi ka ba natatakot na i-meet ako? Hindi mo naman ako kilala. Siya, bakit naman ako matatakot? Sabi niya ganon. Tapos, sabi ko, sige, pumunta ka. Magsabi ka lang kung kailan. Tapos, pupunta i-meet kita. Sunduin kita sa airport, ng ganon. Tapos, sabi niya, sige, punta ako this. Yun guys? First week of May. Nag-usap kami. Tapos, sabi niya, sige, punta ako last week of May. Sabi ko, last week of May? Ang bilis naman. Sabi ko, ang bilis naman. Hindi pa nga tayo nagkakilala siya. Sabi niya, sabi ko nga sa'yo, tanong niya sa akin, nga diba, sabi ko na, pag pupunta ba ako ng Pinas, i-meet mo ba ako? Sabi ko, oo, pero hindi ko naman in-expect na agad-agad, na ngayon pa nga lang tayo nagkausap, first week of May, tapos punta ka na last week of May. Sabi niya,
Sabi niya, ba't ko ba papatagalin? Sabi niya ganun. Pero sabi ko, hindi ka ba natakot na pumunta dito sa Pinas tapos imit mo ako immediately? Hindi mo nga ako kilala. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos sabi ko, napaka-weird naman ng taong ito. Parang urada-urada. Sabi ko ganun. Tapos, nag-usap kami ng big sister ko, yung eldest sister ko. Sabi ko, hala ka? Sabi ko sa kapatid ko, look ka, day, itong tao ba? Sobrang weird naman ito kasi agad-agad siyang punta sa Pinas. Imimit daw niya ako. Hindi ko naman, hindi niya ako kilala. Kakausap nga lang namin. Sabi ko gano'n sa kanya, sa kapatid ko. Sabi niya kapatid ko, mag-ingat ka ha kasi baka ano yan, baka sabi ng kapatid ko masamang tao, sang gano'n. Sabi ko, hindi naman siguro, sana hindi naman. Kasi yung profile na sa Facebook, mabait naman siya, sang gano'n. Sabi niya, basta ha, tapos yun. Siya, pero nagtaka lang ako, bakit sabi niya, punta daw siya sa last week sa May. Kasi kakausap pa nga lang namin ngayong first week, tapos agad-agad, punta siya sa katapusan ng buwan, sabi gano'n. Ang bilis naman, sabi ko. So, hindi ko naisip na may trabaho ba siya, anong trabaho niya. Hindi ko nga siya tinanong kung anong trabaho niya Hindi ko nga siya tinanong kung ilang taon na siya, ganito, ganyan. Wala nga kaming masyadong communication, sabi ko ganun. Tapos bigla na lang siyang urada na lang siya na magsabi na punta daw siya sa Pinas. Tapos tinanong niya ako kung punta ba daw siya sa Pinas, i-meet ko ba daw siya. Sabi ko nga, nag-alinlangan ako no kasi natak din ako, sabi ko ganun. Kasi hindi ko naman siya kilala, tsaka bira lang kami mag-usap. So yun, sabi ko, sige, kung pupunta ka, edi i-meet kita, kita sa airport para sigurado na safe ka dito sa Pinas, baka makidnap ka, sabi kong ganon. So, yun no, tapos namang nag-usap. Pagka kinabukasan, nagsend na siya sa akin ng flight ticket niya papuntang Pinas. Tsaka yun, May 30, nagkita kami sa Davao Airport. Tapos, tanong niya sa akin, buko sa'yo yung yung hotel na kung saan daw kami magstay para sigurado na pupunta daw talaga ako, sayang ganun. Sabi ko, wag na kasi baka ako pa magbayad niya wala man akong pera pambayad sa ganun. Tapos yun, binook nga niya yung sa Davao, fully furnished na house, tapos may swimming pool, pwede ka magluto, bahay talaga siya. So yun, book niya sa name ko, tapos pinakita niya sa akin yung flight tickets niya, tsaka yung details ng flight niya, kung saan, anong oras siya lalapag, saang airport, saang terminal. Tapos yun, ang aga-aga lumapag siya, 7 ng umaga, nandun ako sa airport, mga 6 a.m. Yeah. Tapos yun, sa Davao na rin ako natulog. Tapos yun, alam niyo guys, pagkita namin pagkita namin gwapo mo yung asawa ko sa personal guys, yung pagkita namin, pero anyway, gwapo talaga no, basta mga puti, basta mga white hair, or mga western people, gwapo talaga yan sila no. Tapos yun, pagkita namin sa airport, kinis niya ako, sabi ko, ba't mo ako kinis? Sabi mo ganun, sabi ko, hindi naman tayo girlfriend tsaka boyfriend, sabi niya, papunta rin daw kami doon, sabi ganun. So, ayang-iya ako guys, kasi nagtingin yung mga tao sa akin no, sabi. So yun, saya ko, ang saya-saya ko no, kasi pumunta nga siya, saya-saya ko kasi ang bilis. Parang isang iglap lang. Hindi lang ako naghintay ng taon, ng months. Ang bilis guys. First week of May, nagkakilala kami. Tapos pumunta siya agad sa Pinas last week of May. So yun, no? Nag-stay kami sa Davao. Ilang weeks kami doon sa Davao? 2 weeks yata? 1 week? 2 weeks? Parang hindi ko na maalala. Tapos yun guys. So, while nagstay kami sa Davao na pinasyalan namin yung Samala Island sa Davao. Ang ganda, grabe, ang mahal, sobrang mahal no. $1. Tapos yung mga food pa nila, kanya lahat ng bayad. May pasalubong pa siya sa akin pagpunta niya sa Pinas, perfume tsaka chocolates, no? Tapos ayun guys. Hiyang-hiya ako sa kanya kasi ang tawag dito. Kasi nabigla ako Pero alam niyo guys, ang nangyari ganito. Pag-meet namin sa Davao, sabi niya sa akin, hindi daw niya muna i-meet yung parents ko, yung family ko, kasi hindi pa daw siya handa. Kasi iba pala yung kultura nila dito sa sa mga puti. Tsaka sa atin sa Pinas, hindi yung buong pamilya mo, pakasalan nila, yung ganun. So, yun. Sabi niya sa akin, hindi daw muna niya i-meet yung aking pamilya sa Pilipinas kasi hindi pa daw siya handa. So, nag-travel lang kami guys sa Davao. Tapos ganito nangyari guys, sa afternoon, nag-travel kami na shopping, no? Pero hindi naman ako nang hingi ng pera sa kanya guys. Then after that guys, 1 week, after 1 week, 2 weeks pala kami nag-stay sa Davao. After 2 weeks sa Davao, so pumunta kami sa Bukidnon. Doon kami nag-stay sa Malibalay. Tapos, pinakilala ko siya sa parents ko. Ay, sa family ko. Pinamit ko siya sa family ko. Tapos,
Ay, hindi nga pala, guys, ano, doon, pumunta siya sa Bukidnon. Tapos nag-hotel siya doon. Siyempre, umuwi ako sa bahay, no, sa parents ako natulog. Sa parents ng bahay ako natulog. Tapos siya lang mag-isa sa hotel. Sabi, ganun. Tapos pag uwi ko sa bahay, guys, tinanong ko yung, ano ko, yung bayaw ko. Yung asawa ng kapatid ko kasi, ano, marunong yun siya mag-decorate. Sabi ko sa mama ko, ma, pag ano ba, sabi ko, ma, mag-asawa na ako, ma. Sabi kung ganun sa mama ko, sa papa ko, sabi niya, siya sigurado ka? Sabi ko, oh ma, mag-asawa na ako. Kasi tanong ako ng tanong sa bayaw ko kung magkano ba yung bayad sa dekorasyon, tapos ganito, ganyan, lahat na, ano, mga bulaklakan, lahat. Sabi niya, ganun. Sabi niya, ako na bahala, lahat yan siya. Siguro kayam na magminyo ka na. Sabi ko, oo. Kaya nga, sa tarong mga ulag eh. Hindi nga, niya, akong papa wala, lay tingog, naminaw ra siya. Niya, akong mama, puri po siya katuo nga magminyo na ko. Sabi ko, ulag, ma, magminyo na lagi ko. Igo na ko. Pero, kwenta sa rin, kung correct nga, kwenta sa kung pila na akong gaston kaya rin para sure kung pila ako mabayan yun siya nga sige ako na ibala sa niya pero sigurado kaya magminyo na ka nang di sila mo to guys so di po ko makatuuno kay ngano dali murag dinalian magud kaayon sa inani guys ang nahitabo pag kaya ang isa naman siya nag-chicken sa balay no ako na rin siyang ibisitahon sa pag-adlawan dan mauli din ko sa balay ning kagabi kay ko anaming mga bata pero kabalo na po siya guys nga nakoy anak sa Pinoy. Nya ako pag yung gingon kay duha ra akong anak. Na ako siyang gingon duha ra akong anak. Nya pero honestly guys na ibalaan niya nga tulo day akong anak puro babae. Siya nga. Pero wala ra to siya guys. Iya magidawat gyapon kung pilakbo kong anak tulo. Sa nya puro babae anak siya. Nya inana guys ang nahitabo. So guys no ang akong yung sabi ko sa ano ko sa parents ko na mag-asawa na ako, sabi ko gano'n na mag-asawa na ako. Ayun, parang hindi sila makapaniwala na mag-asawa na ako sa ganun. Kasi guys, ang nangyari, ganito. Yung asawa ko lahat kumbastos sa wedding namin, sa reception, sa pagkain, lahat-lahat. Tapos, ano, grabe yung ang reception namin doon sa Luisas ba yun? Luisas Pavilion. Pero nagkasal lang kami guys sa Huwis. Kinasal kami noong August 17, 2015. Pero before that guys, pabalik-balik na siya. Nag-stay lang siya sa Pinas ng 1 month, balik agad siya sa Denmark. Tapos 1 month sa Denmark, balik agad siya sa Pinas. Hindi nga ako makapaniwala kasi ang ano, bilis niya. Tapos sabi ko, di ba mahal na pabalik-balik ka? Sabi ko ganun. Hindi ko naman siya tinanong kung anong work niya. Hindi ko rin naman tinanong na pensionado pala siya, ganun. Kasi nakaka-retire lang niya, no? Ang ganun. Sabi ko, parang ang mahal naman yata na pabalik-balik ka every month after a month, balik ka ulit sa Pinas. Buti may pera kasi ganun. Pero hindi ko naman siya kanilatis no kung anong buhay niya dito sa Denmark kasi baka isipin niya na pera lang yung habol ko sa kanya sa ganun. So yun guys, importante pumunta siya. Nung sinabi niya na pupunta siya, na-meet niya ako. So pumunta talaga siya. So yun guys, nagkasal kami noong August 17, tapos pagkatapos ng kasal namin, umuwi siya sa Denmark para i-ready yung mga papers na need namin i-apply ng family visa. Sa lahat, guys, no? Habang siya nandito sa Denmark, ako naman nasa Pinas, process ko din yung papers namin, no, sa mga bata. Tapos yun, ang laki ng gastos namin kasi 4 kami. Tapos need pa ng visa yung mga bata, application ng mga bata. Tapos pinalipad ko immediately yung mga anak ko sa Cebu para i-apply ng visa. Tsaka Denmark. So yung kapatid ko, no, yung big sister ko ang naglipad sa kanila. Nag-aeroplano talaga sila back and forth. So sa kanya lahat ang gasto guys. Yun. Pumunta kami sa BFS ba yun sa Cebu. Yun. Nagstay kami ng Cebu 2 weeks yata. Sa condo. Na may swimming pool. Enjoy talaga mga bata. Naliko. Tapos kami yung mga kapatid ko. Yun. Tapos nag-rent kami ng bahay na pwede ka nang luto ng pagkain. Ay, kundo pala yun na makaluto ka ng pagkain. So yun guys, ang nangyari, after noon, bumalik na siya sa Denmark. Tapos uwi na din kami sa bukid sa bukid noon kasama mga kapatid ko. Tapos yun, pero pasyal muna kami sa Cebu guys. Nagpasyal kami sa Cebu. Tapos yun, after nabisahan yung mga bata, nag-stay muna kami ng 1 week para ma-enjoy ng mga bata yung pag-stay sa Cebu. Pati yung kapatid ko. So, sa kanya lahat ng gastos. So, after that, umuwi na yung kapatid ko at saka mga anak sa Bukidnon. Siya rin, pabalik na din sa Denmark. Ako din, pauwi na sa Bukidnon. So, yan guys. No, habang nandito siya sa Denmark, ako na sa Bukidnon, the papers is running for family visa application and waiting kami sa
So, yun guys, November yata kami October, November kami nag-apply. Yeah, October, November kami nag-apply. Lumabas yung papers namin, na-approve yung papers namin, family visa namin December. So, pagka December, dito pa siya nagpasko sa Denmark. Tapos ako naman sa New Year, nag-usap pa kami noon. Sabi niya sa akin na approve na daw yung visa namin sa mga bata. Grabe yung saya-saya ko guys. Sabi ko, wow, it's a nice gift sa December. So, yun. Pag after New Year, January, lumipad siya papuntang Pinas. So yun guys, i-meet ko siya sa Cagayan de Oro papuntang Pinas. Tapos meet ko siya sa Cagayan de Oro Airport. Tsaka nagstay muna kami sa Cagayan. Nag-tour kami sa Cagayan. Punta kami doon sa saan ba yun? Sa Cagayan, merong float dyan known sa Cagayan de Oro na maraming turista na napakalaking river na tapos may mga bugsay. Nakalimutan ko yung pangalan yun. Nag-explore talaga sa Cagayan de Oro. Tapos yun guys, punta na rin kami sa Bukidnon after a week. Nag-stay siya sa Malaybalay. Tapos dyan sa Malaybalay water pool, kilala na yung mga staff ng water pool, kilala na kami, pati yung mga bata. Tapos yun, kasi lagi kami pabalik-balik dyan. So yun, hanggang tapos kinuha ko yung mga bata dyan na matulog sa hotel, tapos maligo sila ng swimming pool. Ang saya-saya nila. Tapos yung mga bata pa hindi pa close sa kanya. So yun guys, no? After namin magbanding, so iuwi namin. So after namin nagbanding sa water pool, minsan uwi ko din yung mga bata sa bahay kasi baka miss ni sa mamagulang nila. Tapos yun, pasyal kami guys sa anong tawag dito, sa Bukidnon, sa Camiguin, sa Bohol, sa Cebu, sa Manila, sa Davao. Parang nilibot namin lahat ng Pilipinas. Tapos yun guys, habang naghihintay kami sa passport release namin, naisipan namin guys na magpunta sana ng Thailand. Trip ng Thailand, bumili na kami ng ticket, punyetang nangyari. Hindi pala ako pwede makapag-travel ng walang passport kasi yung passport ko nasa embassy pa, nasa Philippine Embassy. Sabi ko, paano nga ba pala ako makapag-travel sa Thailand? Wala nga akong passport. Sabi niya, hindi ka pwedeng lumabas ng bansa na walang passport kasi tatakan yun. Siyempre, yung first time kong lumabas ng Pinas. So, wala na akong kaalam-alam. So, yun, na-cancel namin. Tapos, emergency cancel. Tapos yun, guys, alam mo, yung, alam nyo guys, lumabas yung, na-approve na yung visa namin December. Lumabas yung, passport namin. Na-release siya mga February kasi Manila yun na-release siya medyo siya matagal, kaya ang ginawa niya, nag-extend siya ng 40 days sa Pinas. Pumunta kami sa immigration sa Davao, doon nagbayad kami ng extension visa. Nagkuha siya ng visa kasi more than a month na siyang nasa Pinas. So yun, kasi sinabay niya kaming lahat guys pagkasabi niya na approve lahat yung application namin, binilhan niya kami agad ng ticket papuntang Denmark. So yun, pagka-receive agad ng pagka-receive agad ng passport namin, so bumili siya agad ng ticket papuntang Denmark. Binigyan lang niya ako ng 1 week para magpaalam sa parents ko, sa mga kapatid ko. Nag-iyakan pa kami, umiyak pa siya, iyakan pa mga kapatid ko, saka yung parents ko kasi na-miss nila yung mga bata. Maliit pa nun si Catherine pa yun si Catherine dati, 4 years old. Si Janice, 6 years old. Si Matit kay 7 years old. So yun, pagka-receive ng aming passport, bumili agad siya ng ticket. So immediately, grabe ang mahal ng nagastos niya. Umabot ng 100,000 peso. Nasa mga 17,000 kroner. Oo. Kasi 5 kami yun? Qatar Airways, Dubai Emirates. Grabe yung bagong labas ng Dubai airplane. Grabe ang gara, sobrang mahal. Tapos ang namin, yun, Cagayan de Oro to Manila, Manila to Dubai, ang stopover namin. Tapos Dubai to Copenhagen. Pagkatapos ng guys, bumili siya ng emergency na sasakyan na 5-seaters. 5-seaters kasi ang sasakyan niya, 2 BMW, 4-seaters lang, yung yung parang robot mag-transform.
yung ma-open ang door, ang window. Tapos yung yung isa 2-seaters lang. So bawal na sumakay na walang yung antaw dito na hindi nakasaling po naka-seatbelt, bawal dito sa kanila. So bumili siya emergency ng sasakyan na 5-seaters. So yun, sinundo kami ng anak niya dito sa airport sa Copenhagen. Dala yung sasakyan. Tapos grabe ang lamig. Ang damit ko noon, pang summer, ginoo ko. Hindi ko naman alam guys na sobrang lamig pala sa Denmark. No? Kaya pala namili kami ng mga jacket, na mga yung hat, sa pang-ulo. Kung alam ko lang. So sana nagdala na lang ako ng mga jacket. No? Yun, sobrang lamig. Pagdating namin, tungtong pa lang namin sa airport sa Copenhagen, grabe ang lamig kasi. March yun, winter, pa yun? Winter pa, nag-snow pa. So yun no. Tapos yung anak niya, sinundo kami. So yun, hinatid lang yung sakyanan sa airport para may masakyan kami. Anong oras ba yun? May araw pa yun kasi alas 10, nagtanghalian pa kami sa restaurant. Tapos after that, nag-drive na din kami papunta dito sa Nordjylland. It takes 6 to 8 hours ng drive. Tapos maulan pa, gabi na, tapos snow pa. Natakot ako kasi lahat ng mga kapatid niyan doon sa bahay niya. Hinintay kami. Nakarating kami sa bahay mga alauna na ng gabi. Welcome nila kami ng lahat. So yun guys, no. Alam niyo guys, ang masabi ko lang no sa inyo no, pag destiny talaga, pag destiny talaga kayo talaga guys, pagbigay talaga sa iyo ng Panginoon, ang niyo lang is pray na sana matanggap kayo ng lalaki na mamahalin kayo, matanggap yung mga anak nyo, tsaka kasi lalo na pag single mom gaya ko, 3 yung anak ko, mahirap sa akin kasi plano ko talaga dati mag-abroad na ako sa Dubai, pero grabe no, kung destiny na talaga, kung yun talaga ang plano ng Diyos para sa iyo, ibibigay talaga sa iyo no. Kasi lagi ko din pinipray dati guys na sana makatagpo ako ng lalaki na may kaya sa buhay, yung kaya niya akong buhayin at saka yung mga anak ko, at kaya niya akong dalhin sa lugar niya kung saan man siya nakatira. Tapos yun ang lagi kong pinipray ni Lord na mabait, mahalin yung aking mga anak, tanggap yung aking mga anak, tsaka kaya kaming buhayin kahit wala man akong trabaho, at dalhin yung aking mga anak kung saan man siya nakatira. So yun guys, dinindig ni Lord sa akin yung aking mga dasal. So walang imposible guys, basta taimtim lang na magdasal. So yun, ngayon guys, dito na kami sa Denmark nakatira. Mag 7 years na. Mag 7 years na din kaming kasal ng asawa ko. Tsaka wala akong idea guys na ang asawa ko may kaya sa buhay. Pwede na nga akong hindi na nga magtrabaho Pero hindi naman yung purpose natin, no? Hindi yan yung purpose natin. Naisip ko nga dati guys, nung bumalik siya dito sa Denmark, akala ko hindi na siya babalik. Binigyan ako ng pera na 2,000, kano yun? Hindi. Binigyan niya ako ng pera na 2,000 euro ba yun? O 2,000 euro. Sabi niya baka hindi daw siya makabalik. So gamitin ko daw yung pera sa negosyo. So yung pera nilagay ko sa bangko. Hanggang sa naubos. Nagastos ko hanggang sa naubos. Pero hindi naman niya hinanap guys no kung saan napunta yung pera. Sabi niya lang pag hindi raw siya makabalik, in case may pera ako magamit na pang negosyo ko daw. Sayang ganun. Para hindi ko na daw iwan yung mga bata. Magpunta ko sa abroad. So yun. Nilagay ko yung pera sa bangko. Pero syempre nagamit ko din kasi kailangan ng mga bata, need sa bahay, mga gamit. So mga emergency yun ang nangyari na gamit ko din. Pero hindi naman naubos. Nung time na yun wala pa si Tulpo. Wala pa si Tulpo nun. So yun guys no. So alam nyo guys pag talaga pag sa'yo talaga ang isang bagay, yung tadhana na ang gagawa ng paraan na magtagpo talaga kayo. It doesn't matter kung it takes so long or ang mabilis lang ba, kung sa'yo talaga guys. So yan lang guys na binahagi ko po kung paano kami nagkakilala ng asawa ko at saka paano kami nakarating dito sa Denmark. So guys, see you next time sa aking next video. Babahagi ko naman sa inyo kung ano yung nangyari pagdating ko dito sa Denmark. So guys, yan lang muna sa ngayon. See you guys. Have a nice day everyone. Stay tuned sa mga video guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye.